Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 476. Ikalawang antas. Pagkatapos lumabas ni Xiaoyan sa training room, napagtanto niya na ang buong tore ay nasa sobrang abala na sitwasyon. Ang mga tao ay dumarating at umaalis, marahil bilang resulta ng gang. Napakaraming pinto sa iba't ibang training room, na mahigpit na nakasara nang dumating siya, ay kasalukuyang nakabukas. Isang malaking grupo ng mga tao ang dumagsa at mabilis na naglakad patungo sa labasan ng tore. Nakikita ni Xiaoyan ang bahagyang pulang kinang sa mga mata ng lahat ng mga taong ito. Medyo nag-alinlangan si Xiaoyan habang nakatayo sa labas ng training room. Pagkatapos nito, sumiksik siya sa daloy ng tao at mabilis na naglakad patungo sa gitnang bahagi ng tore. Ang tunnel sa susunod na antas ay dapat na nasa paligid doon. Malinaw na maaari lamang magkaroon ng maikling isang araw na pananatili sa unang antas na ito. Lumilitaw na kailangan niyang bumaba ng ilang antas kung gusto niyang magpatuloy sa pagsasanay. Sinundan ni Xiaoyan ang daloy ng tao habang siya ay pumipisil at gumagalaw. Ang kanyang katawan ay mabilis na sumugod sa isang napakaliit na hanay. Nagpatuloy ito nang wala pang 10 minuto nang unti-unting hamina ang daloy ng tao na nakaharang sa kanyang harapan. Inikat niya ang kanyang katawan, at tuluyang pumisil palabas sa karamihan ng tao. Isang buntong hininga ang pinakawalan sa puso ni Xiaoyan nang maramdaman niyang nawala ang pakiramdam ng pagpisil mula sa paligid. Nilaybot pa lang ng kanyang tingin ang buong paligid para hanapin ang lagusan na papasukin sa susunod na antas nang biglang may sumilay na figure ng tao sa kanyang harapan. Kaagad, isang malalim na boses na may tonong nagrereklamo ang narinig sa tainga ni Xiaoyan. Ikaw, itong taong ito, hindi mo ba alam ang mga patakaran? Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo alam na ipinagbabawal ang random na pagsingil sa loob ng tore pagkatapos tumunog ang gang. Ang figure ng tao na lumitaw sa kanyang harapan ay naging dahilan ng pagmamadali ni Xiaoyan. Inangat niya ang kanyang tingin, napagtanto lamang na ang kabilang partido ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na halos kasing edad ni Hao Hu. Nakasuot din siya ng instructor badge sa kanyang dibdib. Mukhang dapat siyang maging katulad ni Hao Hu, isang instructor na namamahala sa kaayusan sa loob ng tore. Instructor. Dahil ang kabilang partido ay isang instructor, si Xiaoyan ay natural na hindi nang ahas na basta-basta gumala sa paligid. Gayunpaman, ibinuka pa lang niya ang kanyang bibig para magpaliwanag ng iwinagayway ng instructor na ito, na ang mukha ay parang tubig, ang kanyang kamay. Kumunat ang noo niya at sinabing, hindi na kailangang sabihin. Dahil tapos na ang pagsasanay, dapat kang bumalik at magpahinga. Maghintay hanggang malutas ang nakatagong fire poison bukas bago ka bumalik sa tore upang magsanay. Malapit nang simula ng tore ang pamamaraan ng inspection. Kung matuklasan kang nananatili pa rin dito, ang iyong fire energy ay ibabawas. Ang hidden fire poison ay dapat ang ligaw at marahas na kadahilanan na binanggit ni Hao Hu. Bagamat ang pangalan kung saan ito tinukoy ay magkaiba, ang aktwal na kahulugan ay halos pareho. Nang makita ang mabagsik na mukha ng instructor na ito, hindi maiwasan ni Xiaoyan na makaramdam ng kaunting sakit ng ulo. Gayunpaman, maswerte na hindi nagtagal ang sakit ng ulo bago ito naresolba ng isang boses. Ha? Xiaoyan. Bakit nandito ka pa? Agad na natuwa ang puso ni Xiaoyan nang marinig ang boses na ito. Tinitigan niya si Hao Hu na naglalakad at nagmamadaling binato siya ng ekspresyon. May pagdududa sa puso ni Hao Hu nang makita niyang kamandat si Xiaoyan sa kanya. Lumakad siya pasulong at ngumiti habang sinasabi niya ang nasa katanghaliang gulang na malaking lalaki na humaharang kay Xiaoyan. Qin Li, hayaan mo akong hawakan ito, maaari kang pumunta at gawin ang iyong mga gamit. Nang marinig ito, nag-alinlangan sandali ang instructor na iyon. Ang kanyang tingin ay dumapo sa katawan ni Xiaoyan at agad na tumango. Sige. Kailangan mo siyang mabilis na mailabas. Kung hindi, kapag siya ay natuklasan sa panahon ng inspection, kami ay pagagalitin ni Elder Liu. Oo, tumango si Hao Hu. Ang instructor na iyon na si Qin Li ay tumalikod lamang at umalis pagkatapos makita si Hao Hu na tumatango. Matapos makita ng kanyang tingin si Qin Li na nawala sa isang sulok,
ibinaling ni Hao Hu ang kanyang tingin kay Xiaoyan at nagsalita sa hindi tiyak na paraan. Brother Xiaoyan, hindi pa ba tapos ang pagsasanay mo? Bakit ka pa gumagala dito? Hihihi. Brother Hao, may gusto akong hilingin sa iyo. Bahagyang yumoko si Xiaoyan at ngumiti ng may pahiwatig. Tungkol saan ang problema? Napapikit si Hao Hu at nagtanong. Hihihi. Brother Hao, dapat mo ring malaman na sa aking kasalukuyang lakas, hindi ako makakakuha ng anumang epekto sa pamamagitan ng pagsasanay sa unang antas. Kaya, gusto kong bumaba ng ilang antas upang magsanay. Maaari ko bang malaman kung maaari mo akong tanggapin? Mahinang tanong ni Xiaoyan. Bumaba ng ilang antas. Nagulat si Hao Hu nang marinig niya ito. Agad siyang umiling at sinabing, Brother Xiaoyan, alam ko na ang epekto ng pagsasanay sa unang antas ay hindi gaanong kapansin-pansin para sa isang taong may lakas katulad mo. Gayunpaman, ayon sa mga patakaran, gaano man kalakas ang mga bagong estudyante, kailangan nilang magsanay sa unang antas sa loob ng 1 linggo bago iyon makapasok at makapagsanay sa ilang antas sa ibaba. Anuman ang iyong lakas, ang pag-ihaw ng heart flame ay magdudulot sa Daoqi na mapuno ng ilang fire poison. Hindi basta-basta ang bagay na ito. Sa loob ng maraming taon na ito sa Inner Academy, napakaraming tao ang dumanas ng hindi maibabalik na pagkalugi dahil sa akumulasyon ng fire potion. Bukod pa rito, ang pag-ihaw ng heart flame ay nangangailangan din ng ilang oras upang masanay. Sa Blazing Sky Chi Refining Tower, ang lakas ng heart flame at ang antas ng init nito ay tumataas ng husto sa bawat antas pababa. Hindi ka pa nasanay sa unang antas. Medyo delikado nang bumaba. Matapos marinig ang malaking tipak ng mga salita mula kay Hao Hu, agad na nakaramdam si Xiaoyan ng pagkahilo sa kanyang ulo. Pagkaraan ng ilang sandali, walang magawa siyang umiling, itinuro ang kanyang mga mata at sinabing, Brother Hao, ang Chi method na aking ginagawa ay maaaring hindi mataas ang uri ngunit mayroon itong kaunting espesyal na epekto. Ito ay may tiyak na panlaban sa mga lason tulad ng lason ng apoy. Kaya, hindi mo kailangang mag-alala na ako ay masasaktan sa anumang paraan dahil sa lason ng apoy. Tulad ng para sa pagbagay, maaari ka ring makatitiyak. Narinig ko na kadalasan ang mga nasa lakas ng halos 1,500 bituin na Daoqi ay karaniwang makakapasok sa 3 antas upang magsanay. 2nd level pa lang ako ngayon. Walang masyadong epekto. Natigilan si Hao Hu habang nakatitig sa madilim na itim, malatinte na mga mata ni Xiaoyan. Matapos magtrabaho sa Inner Academy sa loob ng napakaraming taon, lubos niyang naintindihan ang fire poison. Kaya naman, hanggat minsan niyang nakita ang mga mata ng kabilang partido, matutukoy niya kung mayroong fire poison sa katawan ng isang tao. Gayunpaman, nang tumingin siya sa mga mata ni Xiaoyan sa sandaling ito, mukhang hindi talaga naapektuhan si Xiaoyan ng pagguho ng fire potion. Sige, naniniwala ako na may panlaban ka sa fire poison. Gayunpaman, kahit na ganito ang kaso, hindi talaga ito sumusunod sa mga alituntunin. Maya-maya pa bago bumuntong hininga at tumanggaw si Hao Hu habang medyo masama ang loob niyang magsalita. Nang makita ang pag-aalinlangan ni Hao Hu, sumulong si Xiaoyan. Binaliktad niya ang kanyang kamay at isa pang bote ng jade ang inilagay sa mga kamay ni Hao Hu nang hindi nag-iiwan ng bakas. Ngumiti siya at sinabi, Brother Hao, madalas kang nagtatrabaho sa loob ng tore na ito. Bagamat malakas ka, malamang na napakahirap para sa fire poison na sinisipsip ng iyong katawan araw-araw na mawala. Ang bote ng medicinal pill na ito ay tinatawag na Ice Spirit Pill. Maaaring hindi ito mataas na antas ngunit ito ay may epekto ng pagsugpo sa fire poison. Tumibok ang puso ni Hao Hu nang muling ipasok ang isang bote ng jade sa kanyang kamay. Matapos niyang marinig na ipinaliwanag ni Xiaoyan ang epekto ng medicinal pill na ito, humigpit agad ang kamay niya na nakahawak sa bote ng jade. Mukhang natakot siya na agad itong tumakas. Ito ay tulad ng sinabi ni Xiaoyan. Dahil madalas silang magtrabaho sa tore na ito, ang lason sa apoy na dinanas ng mga instruktor ay talagang mas seryoso kaysa sa mga estudyante. Bukod dito, nagkaroon ng karagdagang isyu ng hindi pagkakaroon ng sapat na pahinga paminsan-minsan. Kaya naman, mahirap na ganap na malutas ang isyu sa fire poison sa kanila.
Matapos magpatuloy sa ganitong paraan sa loob ng mahabang panahon, hindi maiiwasan na ang apoy sa kanilang mga puso ay tumaas paminsan-minsan, na nagreresulta sa mga problema sa panahon ng kanilang pagsasanay. Alam ng lahat ang panganib kung may magkamali sa pagsasanay ng isang tao. Kaya naman, nang malaman ni Hao Hu na ang medicinal pill na ito ay talagang naglalaman ng epekto ng pagsugpo sa fire poison, ang kanyang puso ay napuno ng sorpresa at saya sa sandaling ito. Bagamat mayroon lamang itong epekto sa pagsugpo at hindi mapaalis ang fire poison, labis pa ring nasisiyahan si Hao Hu. Kaya naman, pagkaraan ng ilang saglit na pag-iisip ay tumawa siya ng mapait at napabuntong hininga. Medyo kakaiba ang kanyang tingin kay Xiaoyan at sinabing, ang mga bagay na inilalabas mo ay palaging nagiging sanhi ng pag-aatubili ng mga tao na tanggihan ang iyong mga kahilingan. Ah, sige. Magtataya ako para sa iyo ngayon. Sumunod ka sa akin. Sa sandaling sinabi niya iyon, ang mga mata ni Hao Hu ay mabilis na lumipad sa paligid niya. Pagkatapos nito, hinailan niya si Xiaoyan, dumaan sa isang sulok bago mabilis na naglakad patungo sa isang lugar sa gitna ng silid. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan habang sinusundan niya si Hao Hu. Ang pagpipino ng Ice Spirit Pill na ito ay maaaring medyo komplikado, ngunit hindi ito mahirap. Ito ay talagang hindi inaasahan na ito ay talagang nagkaroon ng kakaibang epekto kapag ito ay ginamit upang suhulan ang mga tao. Ito ay talagang isang sitwasyon ng isang bagay na ginagamit sa pinakaangkop na lugar. Matapos sumunod sa likod ni Hao Hu sa loob ng halos 5 minuto, sa wakas ay naramdaman ni Xiaoyan na dahan-daang binawasan ng una ang kanyang lakad. Tumingin ang mga mata niya sa harapan at nagkataon na may nakitang spiral shape na hagdan sa isang sulok sa hindi kalayuan. Ito ay malamang na ang pasukan sa susunod na antas. Mabuti na lang at binabantayan ko ang pinto ngayon. Kung hindi, hindi talaga kita mapabayaan. Ha! Huwag kang gumalaw, mag-ingat ka. May space glass na nakalagay dito. Mare-rebound ka lang ng puwersang nakapaloob dito kung random kang sisingilan. Ang kapalaran niyan ay, sa pinakamababa, malubhang na sugatan. Mabilis na naglakad si Hao Hu patungo sa pasukan sa hagdan. Sinabi niya ang mga salitang iyon bago niya dali-daling hinawakan si Xiaoyan na gustong maglakad sa paligid niya. Pagkatapos lamang napaalalahanan ni Hao Hu, napagtanto ni Xiaoyan na ang espasyo sa pasukan ay talagang may mahinang pakiramdam ng pagiging baluktot. Kaagad, hindi niya napigil ang ilabas ang malamig na pawis sa gulat. Ang loob ng Blazing Sky Chi-Refine ng tower na ito ay talagang may iba't ibang mekanismo at mga bitag sa paligid. Kung ang isa ay hindi maingat, ang isa ay magdudulot ng malubhang pinsala. Matapos mabigla si Xiaoyan hanggang sa siya ay tumahimik, inabot ni Hao Hu ang kanyang kamay at tinanggal ang badge sa kanyang dibdib bago niya ito maingat na inilagay sa isang nakatagong bingga sa isang pader sa gilid. Habang pinindot ito ng badge, biglang lumitaw ang bahagyang pagbabago-bago sa espasyo sa harapan. Sa tagal na kumurap ng ilang beses, napagtanto ni Xiaoyan na ang distorted space feeling ay tuluyan nang nawala. Pwede na ba akong pumasok? Maingat na tanong ni Xiaoyan. Oo, natanggal na ang space glass. Maaari ka nang bumaba mag-isa. Pagkatapos mong makapasok, kailangan kong ipagpatuloy ang pagmamasid sa lugar na ito. Bukas na lang ng umaga kapag bumukas ang pinto ng tore ay mabubuksan ang lugar na ito. Tumanggo si Hao Hu at sinabi, Brother Hao Hu, maraming salamat. Natuwa si Xiaoyan nang marinig niya ito. Itinaas niya ang kanyang mga kamay kay Hao Hu nang may pasasalamat bago maingat na iniabot ang kanyang kamay sa bakanteng espasyo sa kanyang harapan. Kinalabot niya ang paligid bago siya nakaramdam ng kaba habang pababa ng hagdan. Tandaan, kung hindi mo matiis ang pag-ihaw ng heart flame sa ikalawang antas, humanap ng lugar para makapagpahinga. Bumalik ka para magsanay pagkatapos mabuksan ang tore bukas. Paalala ni Hao Hu kay Xiaoyan. Hihihi. Naiintindihan ko. Maraming salamat Brother Hao. Ang mabait na paalala ni Hao Hu ay naging dahilan upang ngumiti si Xiaoyan at tumanggo. Muli niyang ikinulong ang kanyang mga kamay patungo sa una. Sa isang kislap ng kanyang katawan, pumasok siya sa sulok ng spiral staircase at nawala. Inihagis ni Hao Hu ang bote ng jade sa kanyang kamay bago ito maingat na itinago.
Tiningnan niya ang lugar kung saan nawala si Xiaoyan at marahang bumantong hininga. Sa mahinang boses, sinabi niya. Munting kapwa, ang pagsasanay sa mas mababang antas ay maaaring magbigay daan sa iyo na magsanay ng mas mabilis ngunit iyon ay nasa paunang kondisyon na maaari mong mapaglabanan ang heart flame. Sana, matiis mo talaga. Battle Through the Heavens. Kabanata 477. Paggalugad at pagpupulong. Naglakad si Xiaoyan sa hugis spiral na hagdanan ng humigit kumulang 5 minuto bago biglang naging maluwang ang tanawin sa harapan niya. Ang kanyang katawan ay muling lumiko sa isang sulok, at isa pang maluwang na antas sa loob ng tore ang lumitaw sa kanyang paningin. Ang laki ng ikalawang antas ng Blazing Sky Chi-Refining Tower ay hindi gaanong naiiba sa unang antas. Gayunpaman, kumpara sa unang antas, ito ay lumitaw ng kaunti pang mapanglo. Bukod dito, hindi ito naglalaman ng masikip na pakiramdam ng unang antas. Bagamat may mga maliliit na grupo ng mga mag-aaral na paulit-ulit na dumadaan, walang alinlangan na mas mahusay ito kumpara sa sitwasyon sa unang antas kung saan kahit ang paglalakad ay mahirap. Ang hitsura ni Xiaoyan ay naging dahilan upang ang mga mag-aaral na lumabas mula sa nakapaligid na mga silid ng pagsasanay upang makapagpahinga ng pansamantala ay makaramdam ng kakaiba. Gayunpaman, walang gaanong kaguluhan. Nalipat ang tingin ng lahat pagkatapos nilang tanggayan ang katawan ni Xiaoyan. Nag-usap sila ng pribado sa isa't isa, tila nagdududa kung bakit nakababa pa si Xiaoyan sa mga oras na ito. Inalis ni Xiaoyan ang kanyang tingin na nagwawalis sa kanyang paligid. Hindi siya masyadong nag-aalala sa mga tingin sa paligid niya. Mabagal siyang naglakad at tumungo sa ikalawang palapag sa loob ng tore. Nakahinga si Xiaoyan ng medyo mainit na hangin pagkatapos pumasok sa tore. Nararamdaman niya na ang nagniningas na init na nakapaloob sa hangin sa ikalawang antas na ito ay mas malaki kumpara sa unang antas. Lumilitaw na sa tuwing bababa ang isa sa isang antas sa loob nitong Blazing Sky Chi-Refining Tower, ang temperatura ay mas mataas. Talagang hindi niya alam kung gaano kainit ang huling antas. Malamang na ilang elder lang ang maglalakas loob na pumasok sa ganoong klaseng lugar. Iginalaw ni Xiaoyan ang kanyang mga paa at dahan-daang naglakad sa koridor na ito na may pabilog na landas. Sa kaliwang bahagi ng koridor ay ang mga silid ng pagsasanay na mababa ang grado sa pinakalabas na bahagi ng tore. Gayunpaman, ang layunin ni Xiaoyan ay wala dito. Kaya naman, hindi niya itinigil ang kanyang mga yabag habang patuloy siyang naglalakad sa koridor at pumasok sa loob ng tore. Matapos ang halos 7 o 8 minuto, nakarating siya sa middle grade training room area patungo sa panloob na bahagi ng tore. Nakatayo si Xiaoyan sa harap ng isang middle grade training room kung saan ang isang tag, na kumakatawan na walang tao sa loob, ay nakasabit sa labas. Bahagya siyang nag-alinlangan at hindi agad ito pinasok para mag-training. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tahimik siyang tumungo sa gitnang bahagi ng antas na ito. Dahil may intensyon siyang makuha ang Fallen Heart Flame, kailangan niyang malaman kung ano nga ba ang napakalalim na black pit sa gitna. Lumabas si Xiaoyan sa middle grade training room area at tinungo ang high grade training room area. Ang mga silid ng pagsasanay dito ay walang alinlangan na lumitaw na mas katangi tangi kumpara sa mga nasa labas. Bukod dito, sila ay mas kaunti sa bilang. Maingat na binilang ni Xiaoyan at napagtanto na mayroon lamang 18 silid ng pagsasanay sa mataas na grado. Bukod dito, isang espesyal na tag na nagsasaad na mayroong nagsasanay sa loob ay nakasabit sa labas ng mga pintuan ng mga silid ng pagsasanay na ito sa sandaling ito. Maliwanag, ang mga silid ng pagsasanay na ito ay inookupahan na ng mga tao. Ang isang mataas at nakapaloob na pader ay nakatayo pa sa lugar ng high-grade training room. 3 nasa katanghaliang gulang na lalaki na may suot na instructor badge sa bawat isa sa kanilang mga dibdib ay tuwid na nakatayo sa tabi ng metal na pinto sa ilalim ng nakapaloob na pader habang nakasuot ng walang pakialam na ekspresyon. Nang makita nila si Xiaoyan, na nasa intersection sa kabilang banda, sabay silang nagtama ng tingin. Ang kanilang mga titig ay puno ng babala. Nang makita ang mahigpit na depensa, hindi napigilan ni Xiaoyan na iling ang kanyang ulo sa kanyang puso. Kaya lang niyang isuko ang pag-iisip na mag-inspeksyon.
Pasimpleng lumingon ang kanyang tingin sa paligid niya bago siya tumalikod na parang walang nangyari at tinungo ang middle grade training room area na nadaanan niya habang papunta rito. Bagamat dahan daw ang umaalis ang mga yabag ni Xiaoyan, nararamdaman pa rin ni Xiaoyan na ang mga titig ng tatlong instructor ay matatag na nakalagay sa kanyang katawan. Ang maingat na depensang ito ay talagang naging sanhi ng pagkatahimik ni Xiaoyan. Mukhang may lihim na hindi dapat isapubliko sa gitnang lugar. Kung hindi, hindi magkakaroon ng ganoong kahigpit na depensa. Ang maldita na Fallen Heart Flame ay talagang nakakagulo. Bulong ni Xiaoyan sa kanyang puso. Dahan daw ang huminto ang kanyang mga yabag habang itinaas ang kanyang ulo upang matano ang maliit na sukat na middle grade training room na hindi kalayuan. Ang ganitong uri ng maliit na sukat na silid ng pagsasanay ay maaari lamang tumanggap ng 3 hanggang 5 tao upang sanayin. Malinaw na hindi ito maihahambing sa uri ng mga puwang sa unang antas. Tumingin si Xiaoyan sa kaliwat kanan at napagtanto lamang na ito lamang ang silid na may dalang tag na nagpapalam sa mga tao na may bakanteng lugar na nananatili sa silid. Kaagad, inilipat niya ang kanyang mga paa patungo sa middle grade training room at nagmamadaling naglakad. Nang malapit na siya sa middle grade training room na ito, marahang itinulak ni Xiaoyan ang pinto ng silid. Pagkatapos nito, pumasok siya sa silid ng bahagya, pinitik ang kanyang kamay at isinara ito. Mainit na liwanag ang sumikat sa bawat sulok ng training room. Sa gitna ng training room na ito, mayroong 5 stone platform na halos 2 hanggang 3 talampakan ang layo. May mga taong nakaupo na nakakross ang paa at nagsasanay sa 4 sa mga batong platapormang ito. Kaya naman, naiangat lang ni Xiaoyan ang kanyang paa at lumakad patungo sa natitirang walang laman na platapormang bato. Marahil ay dahil sa tunog ng pagbukas ng pinto ngunit nang pumasok si Xiaoyan sa training room, binuksan sila ng 4 na nakapikit na mga estudyante. Ang kanilang mga titig ay nagpakita ng pagkaalerto habang pinapanood nila si Xiaoyan na naglalakad. Nakahinga lang sila ng maluwag nang wala silang nadiskubreng badge na kumakatawan sa isang paksayon sa kanyang katawan. Lumipat ang tingin ni Xiaoyan sa kanilang 4. Katulad din niyang natuklasan na wala silang anumang mga badge na kumakatawan sa anumang paksayon sa kanilang dibdib. Malamang na sila ay mga malayang tao, na mga estudyanteng hindi sumali sa anumang paksayon. Kahit na si Xiaoyan ay hindi nagsuot ng badge ng anumang paksayon, ang 4 na tao ay hindi nagkusa na ibuka ang kanilang mga bibig para magsalita. Ginamit lang nila ang kanilang mga tingin upang pagmasdan ang bawat kilos ni Xiaoyan. 4 na dadoushi. Gayunpaman, nang makita ang kanilang hindi matatag na chi, malamang na sumulong sila sa klase ng dadoushi hindi pa nagtagal. Naka-crossleg si Xiaoyan sa madilim na itim na plataporma. Ang kanyang tingin ay biglang dumapo sa likuran nilang 4 at agad na bumulong sa kanyang puso. Pinitik ni Xiaoyan ang kanyang kamay at isang kulay berdeng fire crystal card ang lumitaw dito. Green fire crystal card. Sa sandaling lumitaw ang crystal card sa kamay ni Xiaoyan, 4 na gulat na boses ang agad na tumunog sa training room na ito. Ang mga boses na ito ay naglalaman ng ilang pagkabigla, inggit at pananabik. Hindi napigilan ni Xiaoyan na itaas ang kanyang kilay nang maramdaman niya ang 4 na nananabik na tingin na ipinutok mula sa kanyang paligid. Ngumuso siya nang lumabas ang isang malakas na chi mula sa loob ng kanyang katawan. Habang nararamdaman nila ang malakas na chi na lumabas mula sa katawan ni Xiaoyan, ang mga ekspresyon nilang 4 ay hindi sinasadyang nagbago ng kaunti. Dali-dali nilang binawi ang kanilang mapag-imbot na tingin at hindi na nang ahas na magpakita ng kahit kay titing na kasakiman. Sa pagtingin sa chi na ipinakita ni Xiaoyan, walang alinlangan na mas malakas siya kaysa sa kanila. Nang makitang nanginginig ang mga taong ito, dahan-dahang binawi ni Xiaoyan ang kanyang chi. Ang Green Fire Crystal Card ay ipinasok sa bingo sa kanyang harapan. Kaagad, isang mahinang liwanag ang bumungad. Sa oras na pumutok ng paputok ang glow na ito, biglang napagtanto ni Xiaoyan na ang 2 araw ng fire energy ay ibinawas sa bilang ng fire energy sa kanyang fire crystal card ng sabay-sabay. Bahagyang kumunat ang noo ni Xiaoyan at bumulong sa kanyang puso. Huwag mong sabihin sa akin na ang susunod na pagbaba, ang bayad na kinakailangan para sa pagsasanay para sa isang araw ay tumataas din. Ang Inner Academy na ito ay talagang malupit.
Walang magawang umiling si Xiaoyan. Unti-unti niyang ipinikit ang kanyang mga mata habang binubuo ng kanyang mga kamay ang training seal sa kanyang harapan. Ilang sandali pa, unti-unting naging mahinahon ang kanyang paghinga at muli siyang pumasok sa kanyang kondisyon sa pagsasanay. Mahigit 10 matatandang lalaki ang nakaupo ng maayos sa isang maluwang na malaking maliwanag na silid. Sa ilalim ng mainit na liwanag, malinaw na nakikita ng isa ang mga badge na kanilang isinuot sa kanilang dibdib. Nakagugulat silang lahat ng mga espesyal na badge na tanging mga elder lamang ang may kwalipikasyong isuot. Bagamat malaki ang silid, medyo nakaka-depress ang kapaligiran. Maya-maya pa, umubo ng mahina ang isang matandang nakaupo sa upuan ng pinuno na hindi malinaw na nakikita. Siya ang nanguna upang basagin ang katahimikan sa silid habang ang isang matandang boses ay dahan-daang umalangaw-ngaw sa loob ng silid. Ang bagay na iyon ay nagsisimulang maging hindi matatag sa loob ng ilang araw na ito. Napakunot ang noo ng natitirang matatandang lalaki nang marinig ang kanyang sinabi. Pagkatapos kong pagmasdan ito sa panahong ito, natuklasan ko na ang pagbabago-bago na ito na ibinubuga ay mas matindi kaysa sa nakaraan. Bukod dito, mula sa mga emosyon na ito ay naglalabas, ito rin ay nagiging mas magagalitin. Ang matandang boses ay nagpatuloy sa pagsasalita sa kanyang kasiyahan. Sa hitsura ng sitwasyon, natatakot ako na sa loob ng ilang taon, hindi ako makakalaban ng maayos. Ito ay magiging isang napakalaking problema. Paano kung magkapit kamay tayo at muling palakasin ang depensa? Kung talagang hindi iyon gagana, ipaalam natin sa mga punong guro ng Inner and Outer Academy. Ang bagay na ito ay hindi maaaring ilantad. Kung hindi, ang mga taong iyon mula sa Black Corner region ay maaaring maghangad at maniningil upang agawin ito. Bagamat ang ating Inner Academy ay nasa kalaliman ng kabundukan, ito ay nagkataon na hindi malayo sa North Corner na rehiyon. Kapag may nangyari, ang mga matatandang iyon na nagbigay pansin sa Inner Academy ay agad na susugod pagkatapos marinig ang balita sa kanilang karanasan. Ang selyo sa Blazing Sky Chirify ng tower ay maaaring hindi makatakas sa kanilang pansin. Isang matandang lalaki ang nagpahayag ng kanyang iniisip. Kailangang palakasin ang depensa. Gayunpaman, ang headmaster ay sumasailalim sa isang malalim na pag-atres. Ang Outer Academy headmaster ay malamang na lumabas at maglibot. Walang nakakaalam kung nasaan siya ngayon. Dahan-daang umiling ang matandang nasa upuan ng pinuno. Saglit siyang nag-isip bago niya biglang inangat ang kanyang ulo at ibinato ang tingin sa isang elder sa isang sulok. Sabi niya, "Elder Liu, kumusta na ang munting lalaking iyon na nagtataglay ng Heavenly Flame?" Kasalukuyan siyang nagsasanay sa ikalawang antas. Marahil ito ay dahil mayroon din siyang Heavenly Flame, ngunit hindi siya natatakot sa pagguho ng fire poison. Ginawa ko rin ang itinuro ng First Elder at binigyan siya ng sapat na pangangalaga. Si Elder Liu, na minsang nakilala si Xiaoyan, ay nagmamadaling tumayo at sumagot ng may paggalang. Bahagyang tumango ang matandang nakaitim na nakasuot ng damit sa upuan ng pinuno. Medyo mahina ang kanyang dating boses. Hindi talaga inaasahan. Isang Fallen Heart Flame ang naging dahilan upang tumaas ang ating Inner Academy. Gayunpaman, ang isang maliit na tao na wala pang 20 taong gulang ay talagang nagtataglay ng isang misteryosong bagay ng mag-isa. Ito ay talagang nagiging sanhi ng pagkainggit sa mga tao. Lahat ng elder, kung makikilala ninyo ang munting lalaki na ito, maaari ninyong subukang gawing comfortable ang mga bagay para sa kanya. Marahil, kapag ang Fallen Heart Flame ay nagrebelde sa hinaharap, maaaring kailanganin nating umasa sa kanyang lakas. Hindi natin maaaring maliitin ang lakas ng isang Heavenly Flame. Ang gayong misteryosong bagay ay ipinanganak mula sa pagsasama-sama ng mga espiritu ng langit at lupa. Ito ay nagtataglay ng mapangwasak na lakas kung hindi mag-iingat. Natatakot ako na kahit ang Inner Academy ay maaaring harapin ang banta ng pagkawasak. Ang First Elder na ang buong katawan ay nakabalot ng itim na damit ay bumuntong hininga at sinabi, "Oo." Ang 10 dagdag na elder na lubos na iginagalang ng mga estudyante ng Inner Academy ay tumindig lahat sa sandaling ito at tumugon sa pagkakaisa. "Oo, sige. Lahat kayo pwede nang maghiwa-hiwalay." "Oh, tama na.
Tandaan na panoorin ang paggalaw ng malalaking paksayon na iyon sa hilagang rehiyon ng Black Corner Region sa lahat ng oras. Lalo na yung mga kakaunting kasama. Nagkaroon ng ilang hindi pangkaraniwang aksyon sa Bloodsect kamakailan. Nabalitaan ko na dahil iyon sa pagkamatay ng anak ng matandang iyon. Talagang hindi nito pinahihintulutan na manatiling relax. Ikinaway ng First Elder ang kanyang kamay at umubo ng ilang beses bago nagsalita. Bahagyang tumango ang lahat ng matanda. Agad na umindayog ang kanilang mga katawan, at naging malabo silang itim na anino na sumabay sa simoy ng hangin at nawala sa masikip na silid na ito. Nang mawala ang lahat sa silid, ang First Elder, na ang buong katawan ay nakabalot sa isang itim na damit, sa wakas ay tumayo ng dahan-dahan. Habang umaangat ang kanyang katawan, lalo itong naging ilusyonaryo. Nang tuluyan na siyang tumayo mula sa upuan, kakaibang nawala ang kanyang katawan sa silid. Battle Through the Heavens. 478. 7-star Dadoshi. Ang di nakikitang apoy ay tumaas at nag-alab sa loob ng puso ni Xiaoyan. Ang mga thread ng Dao Qi ay walang tigil na dumagsa mula sa Dao Crystal. Pagkatapos nito, dumaan sila sa refinement ng apoy, at muling bumalik sa Dao Crystal sa loob ng vortex. Sa ilalim ng perpektong cycle na ito, ang Dao Crystal, na orihinal na kasing laki lamang ng isang hinlalaki ay malapit na sa laki ng isang itlog ng kalapati. Bukod dito, ang liwanag na nakapaloob sa ibabaw nito ay nagiging mas maliwanag. Ang pagbabagong ito ng Dao Crystal ay natural na hindi nakaligtas sa atensyon ni Xiaoyan. Dahil siya ay nasa isang estado ng pagsasanay, hindi siya masyadong tiyak kung gaano katagal siya nagsanay sa pagkakataong ito. Gayunpaman, mula sa pagtingin sa makapangyarihang Dao Qi na nasa loob ng Dao Crystal, lumilitaw na naabot na niya ang rurok ng 6-star Dadoshi. Marahil ay maaari na siyang tunay na makapasok sa 7-star Dadoshi sa lalong madaling panahon. Ang Heart Flame ay walang katapusang tumaas malapit sa kanyang puso, na nagbibigay kay Xiaoyan ng hindi mauubos na enerhiya sa pagpino. Ang lahat ng mga cycle na kasalukuyang nasa katawan ni Xiaoyan ay karaniwang nasa isang uri ng isang automatikong proseso pagkatapos na umikot ng mahabang panahon. Ang Dao Qi ay hindi nangangailangan ng kontrol sa isip ni Xiaoyan habang ito ay kusang lumabas sa Dao Crystal, sinundan ang landas ng cycle, dumaan sa apoy, at sa wakas ay bumalik muli sa Dao Crystal. Si Xiaoyan ay natural na hindi sapat na tanga upang sirain ang ganitong uri ng automatikong kondisyon ng pagsasanay na medyo mahirap makita. Tahimik lang niyang pinagmamasdan ang lalong kumikinang na kinang ng Dao Crystal sa gilid. Walang konsepto ng oras pagdating sa pagsasanay. Nang ang medyo magulong isip ni Xiaoyan ay muling nagising ng kakaibang pagbabago, nagulat siya nang mapagtanto na ang rhombus na Dao Crystal sa loob ng puyo ng tubig ay talagang parang isang bituin, paulit-ulit na pumipintig ng kakaibang kinang. Ang biglaang pagkilos na ito ng Dao Crystal ay naging sanhi ng pagkagulat ni Xiaoyan sa ilang sandali bago niya naunawaan ng may labis na kagalakan na ang pagkakataong umunlad ay talagang dumating na. Pilit na pinipigilan ni Xiaoyan ang ligayang namumuo sa kanyang puso. Hindi siya nagbigay ng anumang utos sa Dao Crystal, ngunit pinagtibay lamang ang saloobin ng isang tagamasid habang maingat niyang pinagmamasdan ang mga kilos nito. Ang hugis rhombus na Dao Crystal ay nasuspine sa loob ng vortex. Biglang may sumipsap na puwersa na lumabas mula sa loob nito. Kasunod ng paglitaw ng puwersa ng pagsipsap na ito, naramdaman ni Xiaoyan na ang makapangyarihang Dao Qi, na dumadaloy pa rin sa mga Qi path sa kanyang katawan, ay tila nakatanggap ng puwersa ng pagkaladkad. Nagsimula itong maging isang magulong tubig baha habang nagdadala ito ng isang nakamute na putok at mabilis na dumagsa sa puyo ng tubig na matatagpuan sa kanyang ibabang tiyan. Sa sandaling ito, hindi lamang ang loob ng katawan ni Xiaoyan ang nakararanas ng pagbabago kundi isang malaking paggalaw din ang lumitaw sa labas ng kanyang katawan. Sa sandaling naglabas ng suction force ang Dao Crystal, ang enerhiya na kumalat sa buong katawan ni Xiaoyan ay mabilis na nag-iba-iba. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga alon ng mainit na enerhiya ay nagsimulang bumuhos kay Xiaoyan sa gitna. Ang enerhiya sa silid ng pagsasanay ay higit na lumampas sa labas ng mundo. Kaya naman, nang bumuhos ang enerhiya, nakikita pa nga ng mga tao sa paligid ang bahagyang nakikitang pag-inog ng enerhiya na mabilis na nabuo kasama si Xiaoyan sa gitna.
Nagising din ang natitirang 4 na estudyante sa loob ng training room dahil sa gulat sa biglaang paggalaw. Nagulat sila nang makita ng kanilang mga tingin ang enerhiyang umiikot sa ibabaw ng katawan ni Xiaoyan. Agad namang napuno ng inggit ang mga mukha nila. Maliwanag, alam nila kung ano ang ibig sabihin ng kilusang ito. Ang taong ito ay nagsanay ng hindi kumakain o natutulog sa loob ng halos 4 na araw. Siya ay talagang isang abnormal na nilalang. Isang estudyante ang tumingin kay Xiaoyan na ligaw na sumisipsip ng enerhiya sa paligid at hindi sinasadyang mamulong. Simula nang dumating si Xiaoyan sa lugar ng pagsasanay na ito 4 na araw na ang nakakaraan, hindi siya nakagawa ng kahit katiting na paggalaw. Sa loob ng 4 na araw na ito, ang iba pang 4 na estudyante ay umalis lahat para magpahinga ng ilang beses bago bumalik sa tore upang magsanay. Si Xiaoyan, sa kabilang banda, ay nagpatuloy sa pagsasanay hanggang sa araw na ito sa ilalim ng kanilang pagtataka. Kung hindi dahil sa mahinahong paghinga ni Xiaoyan, malamang na naiulat na nila ito sa instructor sa loob ng tore. Nag-inquire ako ngayon. Itong lalaking ito ang pinuno ng mga bagong estudyante ngayong taon. Siya ay tinatawag na Xiaoyan at napakalakas. May chismis na kahit si Fu Ao mula sa White Gang ay natalo niya. Isang babaeng may medyo malambing at magandang hitsura ang tumitig sa mukha ni Xiaoyan at maingat na ipinaalam sa iba. Siya si Xiaoyan. Hihihi. Sa orihinal, hindi talaga ako naniniwala sa mga chismis tungkol sa kanya. Gayunpaman, ngayong nakita ko na siya, mukhang totoo ang mga iyon. Isang sorpresa ang agad na bumungad sa mukha ng 3 pang estudyante nang marinig nila ito. Malinaw, hindi nila nakitang hindi pamilyar ang pangalan ni Xiaoyan sa kabila ng hindi sila sumali sa anumang paksayon. Siya, tumahimik ka ng kaunti. Kung hindi natin sinasadyang matakpan ang kanyang pagsulong, magkakaproblema tayo. Ang babaeng iyon ay naglagay ng isang daliri sa kanyang mga labi habang siya ay mahinang pinarusahan. Oo, bahagyang tumango ang natitirang 3. Naunawaan din nila kung anong uri ng galit ang mayroon ang isang tao kung maantala ang kanilang pagsulong. Ang Dao Crystal sa vortex ni Xiaoyan ay paulit-ulit na naglabas ng lakas ng pagsipsip. Ang Dao Chi sa loob ng kanyang Chi Paths ay ganap na binawi. Ang Dao Chi na walang katapusang damyugo sa kanyang katawan mula sa labas ay hindi agad nasisipsip sa Dao Crystal tulad ng Dao Chi sa kanyang katawan. Sa halip, ito ay kinokontrol upang ito ay dumaan sa hindi nakikitang apoy sa loob ng kanyang katawan, na sumasailalim sa isang pagpipino. Pagkatapos nito, muli nitong sinundan ang Chi Path sa kanyang katawan at nakompleto ang isang cycle bago ito pumasok sa Dao Crystal sa ilalim ng pagmamasid ng nasisiyahang isipan ni Xiaoyan. Bagamat walang kumokontrol sa mga aksyon ng Dao Crystal, natapos ng huli ang pagsipsip, sirkulasyon, pagpipino at iba pang hakbang na ito nang walang anumang pagkakamali. Ang kontrol nito sa lakas ng apoy ay perpekto. Malamang na hindi makakamit ni Xiaoyan ang ganoong antas ng kontrol kung siya mismo ang magkokontrol dito. Ang pagkilos ni Xiaoyan na lubos na naghuhugas ng kanyang mga kamay at hindi nag-abala sa anumang bagay ay tila nagkataon na nagbigay daan sa kanya upang makakuha ng mas malaking tagumpay. Sa paglipas ng panahon, ang lakas ng pagsipsip na ibinubuga mula sa loob ng Dao Crystal ay lalong lumakas. Ang enerhiya na bumuhos sa kanyang katawan mula sa labas ng mundo ay lalong bumilis. Kung hindi dahil sa espesyal na lupain sa lugar na ito at ang di nakikitang apoy ay maaaring walang tigil na lumitaw, marahil kahit na ang apoy na nagpapino ng enerhiya ay titigil sa paggana dahil sa pagkaubos ng enerhiya nito. Kapag nawala ang hindi nakikitang apoy, automatikong mawawala ang hakbang na ito sa pagpipino. Sa oras na iyon, maaaring personal na manguna si Xiaoyan. Kung hindi, kung hahayaan niyang makapasok ang may batik-batik na enerhiya sa kanyang Dao Crystal, malamang na hindi lang siya magkakaroon ng pag-asa na umaban, ngunit magdudulot din ito ng pinsala sa kanya na mahirap ayusin. Ang lahat ng mga aktibidad sa loob ng katawan ni Xiaoyan at sa labas ng mundo ay maayos na isinasagawa sa ilalim ng utos ng kanyang Dao Crystal. Ang pagsulong na ito ay walang alinlangan ang pinakamadaling naranasan ni Xiaoyan. Sa pamamagitan ng paghiram ng epekto ng hindi nakikitang apoy, matagumpay na naging pinuno si Xiaoyan na minsang iniwan ang kanyang tungkulin.
Nang humigit kumulang 20 minuto ang lakas ng pagsipsap sa Dao Crystal, sa wakas ay nagsimula itong hangina. Habang humihina ang puwersa ng pagsipsip, ang pag-ikot ng enerhiya na nilikha ni Xiaoyan ay unti-unting hangina at tuluyang nawala. Ang huling thread ng medyo may batik-batik na enerhiya ay dumaan sa hindi nakikitang apoy. Ang katawan nito, na lumiit ng halos 10 beses, ay sa wakas ay dinala at umikot sa isang kompletong pag-ikot sa mga chi path bago pumasok sa Dao Crystal sa loob ng vortex. Habang bumubuhos ang mga huling thread ng Dao Chi, biglang tumahimik ang medyo nanginginig na Dao Crystal. Ang liwanag na ibinubuga nito ay biglang lumundag. Maliwanag na matinding liwanag ang bumungad sa bawat lugar sa loob ng kanyang katawan. Sa ilalim ng ningning ng kakaibang malakas na liwanag na ito, malabo na nararamdaman ni Xiaoyan ang kanyang chi paths, mga buto, at maging ang mga sel na naglalabas ng hindi marinig na nakaka-relax na buntong hininga. Nagpatuloy ang kakaibang malakas na liwanag sa loob lamang ng 10 segundo bago ito dahan-dahang umatras. Ilang sandali pa, lalong lumabo ang liwanag hanggang sa tuluyang nawala. Sa sandaling nawala ang malakas na liwanag, lumitaw ang Dao Crystal na nakatago sa loob nito. Nang lumitaw ang Dao Crystal, nagpakawala ito ng bahagyang panginginig. Isang thread ng makapangyarihang Dao Chi ang dumagsa. Sa wakas, ito ay nakabaon sa kanyang chi paths tulad ng isang berdeng kulay na torrent. Mabilis itong dumaan, na nagbibigay kay Xiaoyan ng paulit-ulit na pakiramdam ng pagiging puno ng enerhiya. Pinag-aralan ng isip ni Xiaoyan ang hugis rhombus na Dao Crystal, na halos 2 hanggang 3 pabilog na patong na mas malaki kaysa dati. Naramdaman niyang ang reserbang Dao Chi ay higit sa 2 beses kaysa dati. Hindi napigilan ni Xiaoyan na magpakawala ng mahabang buntong hininga. Hindi man lang nasayang ang mahihirap niyang pagsasanay na ito. Habang unti-unting lumuwag ang tensyon na puso ni Xiaoyan, unti-unti niyang hindi napanatili ang kanyang kondisyon sa pagsasanay. Ang kanyang espiritu ay medyo nalilito at agad siyang umatras mula sa kanyang kondisyon sa pagsasanay. Dahan-daang binuksan ni Xiaoyan ang kanyang mga mata sa loob ng maluwag na training room. Isang malabong berdeng kulay na liwanag ang bumungad sa kanyang maitim na mga mata. Bahagya niyang inangat ang kanyang ulo at itinulak ito patungo sa 4 pang tao sa silid. Nang makita siyang nagwawalis ng tingin, ang natitirang 4 na tao ay nagmamadaling nag-iwas ng tingin. Sa sandaling ito, katatapos lang ni Xiaoyan sa kanyang pagsulong at ang puwersa sa kanyang buong katawan ay umabot na sa pinakamataas. Paano sila, bilang mga tao na kaka-advance pa lang sa klase ng Dadoshi, makipaglaban sa kanya? Hindi nakialam si Xiaoyan sa 4 na tao. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya. Ang kanyang maitim na mga mata ay agad na naging mas malalim at mas malinaw. Inikat ni Xiaoyan ang kanyang katawan at tahimik na inayos ang sarili bago niya binawi ang berdeng fire crystal card sa kanyang harapan. Bigla niyang sinulyapan ito kasama ng kanyang mga mag-aaral at natigilan ng mapagtanto na ang 8 araw na fire energy ay nabawas. Gaano katagal ako nagsanay? Sumimangot si Xiaoyan, lumingon at nagtanong sa isang estudyante. 4 na araw. Nang makitang nagtanong si Xiaoyan, ang estudyanteng iyon ay nagmamadaling sumagot ng tapat. 4 na araw akong nagsanay. Hindi nakakagulat. Walang magawang ungol ni Xiaoyan. Gayunpaman, bahagyang natuwa siya sa loob ng kanyang puso. 4 na araw pa lang siyang nag-training, pero nakalusot na talaga siya sa 7-star level. Kung ito ay nasa labas ng mundo, ito ay imposible nang walang 1 o 2 buwan. Ang Fallen Heart Flame na ito ay talagang may walang tigil na kababalaghan. Ang hating katawan nito na pumapasok sa puso ng mga tao ay maaaring maging sanhi ng pagtaas ng bilis ng pagsasanay ng isang tao sa ganoong antas. Kung ang isang tao ay nagtataglay ng aktwal na katawan nito, gaano katikat ang bilis ng pagsasanay ng isang tao? Isang beses papuri ni Xiaoyan bago siya tumayo. Diretso siyang lumabas ng training room. Pagkatapos ng pagsasanay sa loob ng 4 na araw na walang pahinga o tulog, kailangan niyang pansamantalang magpahinga saglit. Bagamat nagsusumikap kapag maganda ang pagsasanay, alam din ni Xiaoyan na hindi makakamit ng isang tao ang anumang bagay kung ang isang tao ay sumobra sa mga bagay. Battle through the heavens.
Kabanata 479. Ang mga pagbabago ng Pansgate. Ang mainit na sikat ng araw ay nagkalat habang si Xiaoyan ay lumabas ng tore, na naging dahilan upang si Xiaoyan, na nanatili sa tore ng isang buong 5 araw, ay magkaroon ng salpok na humiga lamang at hindi gumalaw. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay at tumingin sa asol na langit sa pagitan ng kanyang mga daliri. Hindi niya sinasadyang makalanghap ng malalim na sariwang hangin ng buong lakas. Bagamat ang pagsasanay sa Blazing Sky Chi Refining Tower ay nagawang makapagsanay sa isang mas mabilis na bilis, ang ganitong uri ng kapuruhan ay nagdulot ng labis na pagkalungkot sa mga puso ng mga tao. Naisip din ng Inner Academy ang puntong ito, kaya naman ang liwanag sa loob ng tore ay ginawang mainit ngunit hindi madilim. Gayunpaman, anuman ang ginawa, ang tore sa huli ay isang tore. Gaano man kasapat ang liwanag sa loob ng tore, parang isang hollow pa rin itong lugar sa mata ng sinuman. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa malawak na kalangitan sa labas ay mararamdaman ng isa ang pagbukas ng kanyang damdamin. Hindi katakataka na sinusubukan ng Inner Academy na mag-isip ng lahat ng paraan para ipagbawal ang mga mag-aaral na manatili sa tore ng masyadong mahaba. Sa pananatili ng mahabang panahon, maaaring magkaroon talaga ng deformity sa mentality ng isang tao. Tahimik na ungol ni Xiaoyan. Saka lamang niya iginalaw ang kanyang mga paa at naglakad sa landas na dahan-daang patungo sa lugar kung saan naroon ang Pansgate. 4 na araw na akong hindi lumalabas. Nagtataka lang ako kung kumusta na si Zon at ang iba pa. Hindi dapat sila nakatagpo ng anumang problema. Habang nag-iisip si Xiaoyan sa ganitong paraan sa loob ng kanyang puso, ang kanyang mga yapak ay hindi sinasadyang bumilis. Sa ilang beses na tinahak ang landas na ito, hindi umabot si Xiaoyan sa puntong magkamali na mawala. Kaya naman, pagkatapos ng kalahating oras ng pagmamadali, lumitaw sa kanyang paningin ang lugar na tinitirhan ng mga bagong estudyante. Medyo bumagal din ang kanyang nagmamadaling mga yabag matapos matuklasan na wala namang mali. Gamit ang mahinahong lakad, dahan-dahang naglakad si Xiaoyan papunta sa residence area nang biglang huminto ang kanyang mga yabag. Pinagsalubong niya ang kanyang mga kilay habang pinagmamasdan ang 4 na estudyante sa entrance ng residence area habang ang kanyang mga mata ay mabilis na dumampi sa kanilang mga dibdib, para lamang matuklasan ang isang katulad na badge sa kanila. Ang badge ay ganap na maputlang berde ang kulay at may nakaukit na bagay na kulay itim. Anong faction ang kinabibilangan ng mga taong ito? Huwag mong sabihin sa akin na nandito sila para maghanap ulit ng gulo sa atin. Isang ideya ang sumagi sa puso ni Xiaoyan. Ang kanyang ekspresyon ay naging mas madilim at mas madilim. Hindi ba masyadong parang mga bully ang mga taong ito? Paulit-ulit silang naparito upang lumikha ng gulo. Akala ba talaga nila ay walang init ng ulo ang mga bagong estudyanteng ito? Bahagyang ginalaw ni Xiaoyan ang kanyang kamay at isang napakalaking mabigat na pinuno ang kakaibang kumislap at lumitaw. Mahigpit ang hawak niya sa hilt ng ruler habang naglalakad patungo sa 4 na estudyante sa entrance na may madilim at seryosong mukha. Ang madilim at malalim na galit sa kanyang mukha ay isang bagay na makikita ng sinuman. Sa sandaling ito, nakita din ng 4 na estudyante sa pintuan si Xiaoyan. Agad silang nagulat bago silang 4 ay direktang sumugod kay Xiaoyan. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at direktang pinagmasdan ang 4 na tao. Ang kanyang mga daliri sa paa ay tumuntong sa lupa. Gayunpaman, mabilis lang na sumugod ang kanyang katawan nang ang tuwang-tuwang sigaw mula sa bibig ng 4 na tao ay naging dahilan ng pagkatulala ng kanyang mukha. Chief, nakabalik ka na sa wakas. Ang mabigat na ruler sa kanyang kamay ay biglang ipinasok sa lupa, ginamit ito upang pigilan ang kanyang katawan na kaka-charge pasulong. Nagulat siya nang mapansin niya ang 4 na taong lumapit sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya na medyo hindi sigurado. Kayo ay mga tao mula sa Pansgate. Hihihi. Oo, isang binata sa kanila na may ordinaryong mukha, ngunit isang napakatalino ng ngiti, ay tumanggo at nagsalita ng may ngiti sa kanyang mukha. Sinabi ni Senior Zonner na dahil tayo ay isang paksayon, dapat tayong magkaroon ng isang badge na pag-aari natin. Sinabi niya na ito ay magpapataas ng pakiramdam ng pagiging kabilang sa mga miyembro patungo sa Pansgate.
Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan sa loob ng kanyang puso. Nakaramdam siya ng kaunting hiya. Bilang isang pinuno, siya ay talagang medyo irresponsible. Hindi niya talaga maalala ang mga mukha ng mga miyembro at muntik na niya silang atakihin kanina. Iniwas ni Xiaoyan ang kanyang tingin sa apat na tao. Ngayong malapit na sila sa kanya, napagtanto ni Xiaoyan na ang kulay itim na bagay sa badge ay tila ang Heavy Zuan ruler sa kanyang kamay habang ang kulay berdeng background na iyon ay tila kapareho ng kulay ng kanyang Green Lotus core flame. Ang babaeng ito ay talagang Maislan. Tumawa ng mahina si Xiaoyan, tinapik ang apat na excited na tao sa tabi niya at nagtanong. Dapat nasa loob si Zun tama ba? Oo, si Senior Zun ay nasa loob. Ngayon, ang ating Pans Gate ay mayroon na ring sariling guard unit. Araw-araw, apat na tao ang maghahalinhinan sa pagbabantay at protektahan ang tirahan. Bukod dito, may 10 miyembro na naghihintay ng utos sa loob sa anumang oras, handang humawak sa anumang hindi inaasahang sitwasyon. Binigyan ni Senior Zun ang iba pang mga miyembro ng kalayaan sa paggalaw upang maging pamilyar sila sa heograpiya sa lalong madaling panahon. Mukhang magaling magsalita ang binatang iyon. Nangunguna siya habang pinag-uusapan ang mga pagbabagong nangyari sa Pans Gate sa maikling 4 na araw na ito na para bang nagbubuhos siya ng beans. Tahimik na nakinig si Xiaoyan sa kanyang pagsasalita at hindi maiwasang magpuri sa kanyang puso. May kakayahan talaga ang babaeng ito. Sa loob lamang ng ilang maikling araw, nagawa niyang pagsamasamahin ang Pans Gate, na tila ito ay ganap na bago. Ang mga ganitong uri ng hakbang ay isang bagay na hindi kayang gawin ni Xiaoyan, na nakasanayan ng mag-isa. Nang papasok na sila sa entrance ng residence area, tumigil ang 3 pang miyembro ng Pans Gate. Nagpatuloy sila sa pagganap ng sentry habang ang magaling magsalita na binata ay patuloy na namumuna sa harapan hanggang sa dinala niya si Xiaoyan sa maliit na pavilion sa bahay sa pinakaloob na lugar. Saka lang siya tumigil. Hihihi. Chief, pwede ka nang pumasok mag-isa. Kailangan ko pang bumalik para magbantay. Sinabi ni Senior Zun na hanggat na kumpleto natin ang 3 buong araw ng sentry at walang mangyayaring hindi inaasahang pangyayari sa panahong ito, makakatanggap din kami ng 1 araw ng fire energy. Ang iba pang mga kapatid na lalaki at babae ay pawang nang aagaw upang gawin ang gawaing ito ngayon. Nakangiting paliwanag ng binata pagkatapos niyang huminto sa paglalakad. Ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang bibig nang makita niya ang medyo mapilit at mapagmataas na mukha ng binata. Sa wakas ay napuno ng paghanga ang kanyang puso. Gumamit lamang ang batang babae ng ilang simpleng paraan upang maging sanhi ng pakikipagkompetensya ng mga tao para sa gawaing paggawa ng gwardya. Bagamat ang ganitong uri ng paraan ay hindi masyadong espesyal, gaano karaming mga paksayon sa loob ng Inner Academy ang may katapangan at resolusyon na kumuha ng fire energy bilang gantimpala. Sila mismo ang makaramdam na hindi ito sapat. Si Xiaoyan, na pumunta sa ikalawang antas ng Blazing Sky Chi Refining Tower, ay malinaw na naunawaan kung gaano kalaki ang demand para sa fire energy sa ibabang bahagi ng tore. Ano ang pangalan mo? Nakangiting tanong ni Xiaoyan bago umalis ang binata. Chief, Tai mo ang tawag sa akin. Siguradong hahanapin mo ako kung may problema ka sa hinaharap. Kahit na hindi ako manalo sa laban, maraming kapatid sa loob ng Pans Gate natin. Ngumiti ang binata na tinawag ang kanyang sarili na Tai mo habang hinihimas ang mukha. Nakaramdam ng kaunting pagkabigla sa mahusay na pagtrato sa kanya ni Xiaoyan sa pagtatanong sa kanyang pangalan. Hihihi. Sige. Dapat kang pumunta at gawin ang iyong mga bagay. Tumanggaw si Xiaoyan. Pinagmasdan niya ang likod ng kausap nang tumakbo ang huli ng may malalaking hakbang at muling bumantong hininga sa pagbabago ng Pans Gate. Ang kasalukuyang Pans Gate ay napuno ng sobrang solidong pagkakaisa. Ang ganitong uri ng lakas ay ang pinakapangunahing kadahilanan na magbibigay daan sa isang paksayon na lumago. Napangiti si Xiaoyan sa kanyang puso nang tumalikod siya at itinulak ang pinto sa bahay ng pavilion bago dahan-dahang pumasok. Sa pagpasok sa bahay ng pavilion, ang tingin ni Xiaoyan ay lumibot sa lahat ng direksyon bago tuluyang huminto sa isang windowsill sa ikalawang palapag, kung saan naroon ang magandang likod ng taong maingat na nagdidilig ng bulaklak. Sa sandaling ito, ang mahinang sikat ng araw ay bumuhos sa bintana,
na nagniningning sa matangkad at maselang katawan. Ang katawan ay parang isang berdeng lotus na umiindayog sa ilalim ng sikat ng araw, lumilitaw na matikas at hindi makamundo, ngunit napuno ng tukso sa parehong oras. Medyo malabo ang tingin ni Xiaoyan habang pinagmamasdan ang magandang figure. Nanatili siyang tahimik, ayaw masira ang magandang drawing na ito. Senior Brother Xiaoyan. Gaano man kaganda ang pagguhit, darating ang panahon na babalik ang isa sa realidad. Matapos niyang ilagay ang palayok sa kanyang kamay pababa, sa wakas ay nakita ng dalaga ang binata na nakaitim na damit sa ibaba. Isang mahinang saya at makinis na pamumula ang hindi sinasadyang bumungad sa kanyang magandang mukha. Nakabawi si Xiaoyan nang marinig niya ang malinaw na boses ng dalaga. Ngumiti siya sa huli bago dahan-dahang umakyat sa ikalawang palapag. Habang hinihimas ng kanyang mga kamay ang ulo ni Zon-er, ngumiti siya at pinuri. Babae, hindi masama. Hindi ko akalain na sa loob lang ng 4 na araw, mapapamahalaan mo ang Pansgate sa ganoong paraan. Minamaliit talaga kita. Nariyan din ang pagsisikap ni elder sister Hu Jia dito. Nang makitang walang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Xiaoyan, tahimik na nakahinga ng maluwag si Zon-er. Natural niyang hinayla ang kamay ni Xiaoyan at sinabing may magandang ngiti. Mapalad na kayong dalawa. Kung hindi, ang Pansgate na ito ay maaga o huli ay pamamahalaan namin ni Wu Hao hanggang sa ito ay malapit ng bumagsak. Mapait na tumawa si Xiaoyan. Naiintindihan niya ang sarili niyang kakayahan. Bukod dito, si Wu Hao, ang pakikipaglaban sa lokong iyon ay malinaw na hindi eksperto sa pamamahala. Tama, nasaan sina Hu Jia at Wu Hao? Tumingin si Xiaoyan sa lahat ng direksyon at hindi siguradong nagtanong. Kinagat ni Zon-er ang kanyang mga labi at tumawa ng mahina. Sinabi niya. Pumunta si elder sister Hu Jia sa Dao Technic Hall. Gusto niyang makita kung may mataas na klaseng Dao Technique na nababagay sa kanya doon. Kung tungkol kay Wu Hao, pumunta siya sa fighting arena. At saka, hindi pa siya bumabalik nitong nakaraang 2 araw, ngunit si Xiaoyan Gege ay hindi kailangang mag-alala. May mga tao mula sa ating Pansgate doon. May magsasabi sa atin ng mali. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Pinagmasdan niya ang masining na nakangiti, maningning at napakagandang mukha, at ang kanyang puso ay hindi maiwasang tumibok. Iniabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang maselang makipot na baywang na pumuno sa kanyang pagkakahawak. Pagkatapos nito, hinayla niya ang medyo nahihiya na si Zon-er sa isang mahigpit na yakap. Nagsumikap ka. Zon-er. Ang baba ni Xiaoyan ay inilagay sa harap ng noo ni Zon-er habang siya ay mahinang bumubulong. Bakit napakagalang ni Senior Brother Xiaoyan kay Zon-er? Noong bata pa tayo. Biglang ngumiti si Zon-er. Bago niya matapos sabihin ang gusto niyang sabihin, pinutol siya ni Xiaoyan. Sa loob ng ilang taon na ito, nabayaran mo na ako ng mahigit 100 beses para sa mga hindi sinasadyang aksyon na ginawa ko noong bata pa ako. Mahinang bumantong hininga si Xiaoyan. Sobra-sobra na ang binigay ng babaeng ito sa kanya. Sa orihinal, sa kanyang eleganteng malalotes na karakter, napakahirap para sa kanya na mag-alala tungkol sa isang lalaki sa kanyang puso. Higit pa rito, sa kanyang pagiging namumukod-tangi, talagang kakaunti ang mga lalaking may katulad na edad na makakapansin sa kanya. Bagamat ang lakas sa ibabaw ay 7-star Dadoshi lamang, hinding-hindi makakalimutan ni Xiaoyan kung paano niya, bilang isang taong naging Daozi noon sa Wutan City, ay nagpakawala ng lakas ng isang Dadoshi dahil sa alchemist na si Liu Shi, na tinanggap ng angkan ng Jia Li. 3 taon na ang nakalipas, naabot niya ang lakas ng isang Dadoshi. Makalipas ang 3 taon. Habang iniisip niya hanggang sa puntong ito, muling tumawa ng mapait si Xiaoyan. Ang mukha ni Zon-er ay malumanay na nakasandal sa dibdib ni Xiaoyan. Walang pakialam si Zon-er. Isang matigas na mababaw na arko ang itinaas sa sulok ng kanyang bibig. Ilang sandali pa, bigla siyang may naalala at naging straight ang ekspresyon niya. Humiwalay siya sa dibdib ni Xiaoyan at hinayla siya habang nagmamadaling pumasok sa kanyang silid. Ano ito? Ang pagkilos ni Zon-er ay naging sanhi ng pagkagulat ni Xiaoyan habang nagdududa siyang nagtanong. May isang tao na gusto kong makita mo. Ngumiti si Zon-er.
Marahan niyang pinalakpakan ang kanyang maselang kamay. Ang madilim na anino mula sa isang sulok ng silid ay biglang dahan-daang pinahaba. Pagkatapos nito, nagsama-sama ito at mabilis na gumalaw. Sa medyo gulat na tingin ni Xiaoyan, ang madilim na anino ay unti-unting naipon sa anyo ng isang matandang lalaki. Sa wakas, isang medyo pamilyar na mukha na may ngiti ang lumitaw sa mga mata ni Xiaoyan. Hihihi. Batang kaibigan na si Xiaoyan. Naging maayos ka na ba simula noong tayo ay naghiwalay? Hindi naiwasang magtanong ng matanda nang makita ang lalong natigilan na tingin ni Xiaoyan. Ikaw. Ikaw ay ang oldling. Nakatitig ang mga mata ni Xiaoyan sa matandang nasa harapan niya. Ilang sandali pa, medyo hindi makapaniwalang nagsalita siya. Oldling. Ang matandang lalaki na nagpakita sa harap ni Xiaoyan ay nakakagulat na ang misteryosong katulong na dawwang na hindi kilalang background noong ang huli ay nakapasok sa Misty Cloud Sect. Battle Through the Heavens. Kabanata 480. Toshi Ancient Gods Jade. Nang makita si Xiaoyan na natigilan pati na rin ang pagtataka, ngumiti si Lingying at tumango. Bahagya siyang yumoko kay Zon-er. Young lady. Unti-unting nakabawi si Xiaoyan mula sa kanyang pagkatulala. Nang marinig niya ang paraan ng pakikipag-usap ni Lingying kay Zon-er, hindi sinasadyang lumingon ang kanyang tingin sa huli. May kaunting ginhawa sa kanyang mga mata nang bahagyang kumunot ang noo niya at sinabing, "Kayong dalawa." Hihihi. Young Master Xiaoyan. Mga wala pang kalahating taon pagkatapos mong umalis sa Wutan City, sinunod ko ang pahatid ng young lady at nakarating ako sa Jiama Empire. Pumunta ako upang hanapin ang iyong mga bakas at tahimik na protektahan ka sa daan. Ngumiti si Lingying at nagpaliwanag. Hindi mo dapat sisihin ang young lady sa paggawa ng sarili niyang desisyon na makialam sa iyong bagay. Kaya lang, ikaw noon ay nag-iisa at mahina. Napakadelikado na pumasok sa Jiama Empire ng mag-isa. Pagdating sa Jianan Academy, si young lady ay talagang nag-aalala. Kaya naman, pinilit niya akong tahimik na pumunta at protektahan ka. Sa orihinal, ako ang huling proteksyon na inayos ng clan head para sa young lady. Sa tagal ng panahon na wala ako sa tabi niya ay marahil ang tagal ng panahon na ang proteksyon ng young lady ay nasa pinakamahina. Ngayon, marahil ay malabo mong alam kung gaano kalaki ang paksayon sa likod ng young lady. Kaya naman, napakaraming tao ang may intensyon sa young lady. Sa kabutihang palad, ang Jianan Academy na ito ay talagang karapat-dapat na maging isang sinaunang akademya na kilala sa buong kontinente at hindi pinahintulutan ang anumang problema na dumating sa young lady. Kung hindi, natatakot ako na kailangan kong tumanggap ng sobrang mahigpit na pagbibihis ng clan head. Nakangiti si Lingying habang nagsasalita. Ang nakatagong kahulugan sa likod ng mga salitang ito ay upang bigyang daan si Xiaoyan na maunawaan ng malinaw kung gaano kalaki ang panganib na kinuha ni Zon-er upang matiyak ang kanyang kaligtasan at hindi makabuo ng anumang sama ng loob kay Zon-er dahil dito. Matapos makasama si Xiaoyan sa loob ng mahabang panahon, malinaw niyang alam na ang taong ito ay may malaking diskriminasyon laban sa pagsubaybay sa kanya ng palihim. Likas na naririnig ni Xiaoyan ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Lingying. Agad siyang bumantong hininga, tinapik ang ulo ni Zon-er gamit ang kanyang kamay at tumawa ng mapait. Ikaw. Ang babaeng ito. Anong mga problema ko? Minamaliit mo talaga ako. Nang makitang walang masamang tingin sa ekspresyon ni Xiaoyan, si Zon-er ay tahimik na nakahinga ng maluwag. Bigla siyang ngumiti ngunit hindi ibinuka ang kanyang bibig para ipaliwanag ang sarili. Oldling, sa huling pagkakataon, nagmamadali tayong naghiwalay. Ngayong nagkita na tayo, muling magpapasalamat si Xiaoyan sa pagtulong mo noong nakaraang pagkakataon. Tumayo ng tuwid si Xiaoyan at bahagyang yumoko kay Lingying habang nagsasalita sa malalim na boses. Hihihi. Bakit kailangang maging magalang si Young Master Xiaoyan? Ginawa ko lang ang iniutos sa akin. Mabilis na ikanaway ni Lingying ang kanyang kamay at sumagot. Senior Brother Xiaoyan. Sa pagkakataong ito, ang pangunahing dahilan kung bakit ko kayo hinahayaan na magkita ni Oldling ay dahil hinikayat ko siyang maingat na imbestigahan ang galaw ng mga eksperto sa loob ng aming angkan sa panahong ito. Wala siyang nadiskubreng elite na dawwang na pumapasok sa Jiama Empire sa loob ng ilang taon.
Mahinang sabi ni Zon-er. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Sa una, hinala lang niya na may ilang relasyon sa pagitan ng pagkawala ng kanyang ama at ng paksayon sa likod ni Zon-er. Gayunpaman, pagkatapos niyang talakayin ito sa kanya, ang kanyang pagdududa ay naging mas mahina. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang babaeng ito ay talagang nahirapan sa pagpapadala ng mga tao upang mag-imbestiga. Young Master Xiaoyan, ang usapin ng pagkawala ng iyong ama ay talagang walang kaugnayan sa amin. Ang angkan ng Xiao o marahil ay dapat kong sabihin na ang angkan ng Xiao noon pa man ay may malalim na relasyon sa amin. Napakaraming pabor at sama ng loob sa relasyong ito. Mayroon ngang ilang malalakas na tao sa loob ng angkan na nagmungkahi na dalhin namin ang lahat ng miyembro ng iyong angkan. Sumuko sila. Saglit na nag-isip si Ling Ying bago siya dahan-daang nagsalita. Nitong mga nakalipas na taon, bihira na ang sinumang nag-uulat ng bagay na ito. Kaya, ang pagkawala ng iyong ama ay dapat nagawa ng ibang tao. Sumimangot si Xiaoyan at bumantong hininga. Mababa at malalim ang kanyang boses habang sinasabi niya. Ang aming Xiao clan ay isang second-rate faction lamang sa loob ng isang imperyo. Paano nito aabalahin ang isang malakas na dawhang nakikilos siya laban dito? Kung ito ang kaso, malamang na ang pinakamalaking hinala ay nasa Misty Cloud Sect pa rin. Ang gagong First Elder na iyon. Si Xiao Zhan ay nawawala habang hinahabol ng First Elder na iyon ng Misty Cloud Sect. Bukod dito, walang ibang naruroon sa oras na iyon. Sa makatuwid, kung ang tao ay nawala o lihim na inagaw niya ay malamang na isang bagay na walang ibang makakaalam maliban sa kanya. Gayunpaman, ang partido na kasangkot ay patay na ngayon. Ang mga bakas ni Xiao Zhan ay naging mas nakakalito. Gayunpaman, kahit anong tingin ng isang tao sa bagay na ito, may kaugnayan ito sa Misty Cloud Sect. Noon ay nawalan ng katwiran si Xiaoyan at pinatay ang First Elder sa lugar sa kanyang galit. Pagkatapos nito, siya ay hinabol ng Misty Cloud Sect ng may matinding pagsisikap at kailangan niyang tumakas. Sa wakas, nakatakas na siya palabas ng Jiama Empire. Wala siyang kahit kaunting oras sa panahong ito upang magbigay ng anumang malalim na pag-iisip sa ilan sa mga kakaiba tungkol sa bagay na ito. Ngayong muli niyang binanggit ang Misty Cloud Sect, si Xiaoyan, na kumalma, ay nagsimulang magkaroon ng ilang pag-aalinlangan sa kanyang puso. Gayunpaman, mula sa hitsura ng ekspresyon ng First Elder bago siya namatay, tila hindi siya nagsisinungaling. Ginamit ni Xiaoyan ang lahat ng kanyang lakas upang iling ang kanyang ulo habang siya ay bumantong hininga. Kahit na ano pa ang sabihin ng isang tao, ang Misty Cloud Sect ay may nakatagong foggy na implikasyon tungkol sa pagkawala ng kanyang ama. Baka makakuha siya ng ilang pahiwatig tungkol sa bagay na ito kapag bumalik siya sa Jiama Empire sa hinaharap. Ngayon, gayunpaman, ang siya na hinabol na may intensyong pumatay, ay hindi pa rin nagtataglay ng uri ng lakas upang labanan ang buong Misty Cloud Sect. Kaya, ang tanging bagay na magagawa ngayon ni Xiaoyan ay ang tahimik na sumailalim sa mapait na pagsasanay at maghanda para makuha ang Fallen Heart Flame anumang oras. Malinaw niyang alam na kung magsasanay siya sa normal na paraan, malamang na imposible para sa kanya na magkaroon ng lakas upang bumalik at maghayganti sa Misty Cloud Sect ng walang 5 taon na oras. Sa makatuwid, ang kanyang pag-asa ay ganap na nakasalalay sa Fallen Heart Flame. Hanggat taglay niya ang pangalawang uri ng Heavenly Flame na ito, ang taong nagsasagawa ng mahiwagang Flame Mantra ay magkakaroon ng lakas na tunay na makakalaban sa Misty Cloud Sect. Misty Cloud Sect. Inulit din ng bibig ni Ling Ying ang pangkat na ito na hindi niya masyadong iniisip noon. Isang kakaibang ekspresyon ang biglang sumilay sa kanyang malabo na mga mata. Gayunpaman, ito ay ganap na nawala pagkaraan ng ilang sandali. Misty Cloud Sect. Ito ay may kaugnayan na naman sa kanila. Noong ako ay itaboy sa labas ng Jiama Empire ng mga ito, sinabi ko na maya-maya ay babalik ako. Sa oras na iyon, tiyak na mauunawaan ko ang bagay na ito. Marahas na hinawakan ni Xiaoyan ang kanyang kamao. Ang kanyang boses ay naglalaman ng isang pinipigilang marahas na galit at layuning pumatay. Bahagyang tumango si Zon-er at mahinang sinabi. Hahayaan ko ang isang tao na mag-obserba sa Misty Cloud Sect.
Senior Brother Xiaoyan ay hindi rin kailangang masyadong mabalisa. Pagsasanay na may kalmado ang isip ang tamang landas. Medyo madilim at solemn na ang ekspresyon ni Xiaoyan. Ilang sandali pa, tumanggo siya at hinimas ang ulo gamit ang kamay. Nakipag-usap muli siya kay Lingying saglit bago siya, na hindi masyadong interesado, ay sumimangot at umalis sa kwarto ni Zun-Er mag-isa. Pinagmasdan ni Zun-Er ang likod ni Xiaoyan habang siya ay umalis. Ikinumpas niya ang kanyang maselang kamay at malakas na isinara ng hangin ang pinto. Kaagad, natakot siya na hindi ito ligtas at naglabas siya ng ginintoang glow mula sa kanyang palad na sa wakas ay tumakip sa buong silid. Old Ling, parang may alam ka na may kinalaman sa Misty Cloud Sect. Biglang nagsalita si Zun-Er matapos ilagay ng maayos ang soundproofing. Nagulat si Lingying nang marinig niya ito. Saglit siyang nag-alinlangan bago tumanggo. Ang mahina niyang boses ay nagsabi. Sa pagkakataong ito, nang bumalik ako, espesyal kong tiningnan ang ilang impormasyon tungkol sa Misty Cloud Sect, para lamang matuklasan ang ilang bagay na hindi ko alam sa nakaraan. Magsalita ka, nanliit ang mga mag-aaral ni Zun-Er. Isang nakakagulat na mahinang gininto ang kinang-ang lumipas habang winawagayway niya ang kanyang kamay at nagsalita. Ang paksayon na ito na nakatago sa loob ng Jiama Empire ay tila may ilang nakatago at lubhang malabo na pakikipag-ugnayan sa mga taong iyon. Dahan-daang sabi ni Lingying. Yung mga kasama. Bahagyang nagulat si Zun-Er. Nagbago agad ng kaunti ang maganda niyang mukha. Pinag-uusapan mo sila. Oo, tumanggo si Lingying. Bakit makikisali sa kanila ang Misty Cloud Sect? Gaano man sabihin ng isang tao, ang Misty Cloud Sect ay minsan ay may ilang malalakas na tao sa tuktok na nagtataglay ng isang reputasyon sa loob ng kontinente. Bakit sila makisali sa kanila? Nag-aalinlangan na nagsalita si Zun-Er. Hindi ako sigurado. Gayunpaman, lumilitaw na sila ay nasasangkot sa loob lamang ng maikling panahon. Marahil ay kasangkot lamang sila sa huling pinuno ng Misty Cloud Sect, na siya ring kasalukuyang elite na si Dao Zhang Yunshan. Natatakot ako na hindi alam ng maraming tao sa loob ng Misty Cloud Sect ang tungkol dito. Sa tingin ko, kahit ang kasalukuyang Misty Cloud Sect leader na si Yunyun ay hindi rin alam ang koneksyon sa pagitan nila ni Yunshan. Kung hindi, ang impormasyon hanggang sa puntong ito. Tiningnan niya ang tahimik na mukha ni Zun-Er at marahang sinabi. Kung hindi, imposible para sa kanya na hindi magpakita ng mga bagay dahil sa maliit na relasyon sa pagitan niya at niyang Master Xiaoyan. Bahagyang tumanggo si Zun-Er. Kalmado pa rin ang ekspresyon niya at walang pagbabago dahil sa mga salitang ito. Medyo malamig lang ang boses niya. Kung talagang kasangkot sila sa Misty Cloud Sect. Kung gayon ang pagkawala ni Uncle Xiaozan ay maaaring may kaugnayan sa kanila. Kung tutuusin, alam din nila na ang Xiao Clan ay may bahagi ng susi na may kaugnayan sa bagay na iyon. Gayunpaman, malinaw na alam ng mga taong ito ang relasyon natin sa angkan ng Xiao. Ngunit naglakas loob pa rin silang kumilos sa gayong walang ingat na paraan. Talagang nagiging ligaw sila. Oo, tumanggo si Lingying. Tinitigan niya si Zun-Er bago nagsalita ng medyo nag-aalinlangan. Young lady, mahigit isang dekada ka na sa Xiao Clan. Noon pinayagan ka ng clan na pumunta sa Xiao Clan na may intensyon na hayaan kang lihim na makuha ang susi na iyon mula sa Xiao Clan. Gayunpaman, nakarating ka na sa Jianan Academy. Ngayon, pagkatapos ng maraming taon, wala ka pa ring balitang may kinalaman sa susi. Sa pagkakataong ito nang bumalik ako, narinig ko na may lumitaw na kawalang kasiyahan sa angkan. Kung hindi dahil ang mga ninuno ng angkan ng Xiao ay minsan nang nagkaroon ng panunumpa ng dugo sa angkan, natatakot ako na may ilang tao na naglalayong gumamit ng dahas. Bahagyang itinaas ni Zun-Er ang kanyang mga mata. Isang kulay gintong apoy ang lumukso sa kanyang matatalinong mata habang sinasabi niya sa mahinahong boses. Huwag mo na lang silang pansinin. Napangiti at tumanggo lamang si Lingying nang marinig niya ito. Hindi mo dapat pansamantalang sabihin kay Senior Brother Xiaoyan ang tungkol sa pagkakasangkot ng Misty Cloud Sect sa kanila. Hindi pa huli ang lahat para sabihin sa kanya ang tungkol dito kapag may lakas na siyang makipaglaban sa Misty Cloud Sect. Kung sasabihin natin sa kanya ang tungkol dito ngayon, natatakot ako na ito ay makakasama sa kanya. Paalala ni Zun-Er.
Oo, tumanggo si Lingying at magalang na sumagot. Umalis ka muna sa Inner Academy. Napakaraming malalakas na tao sa paligid. Kung matuklasan nila ang mga bakas mo, tiyak na magkakaroon ng problema. Kinawayan ni Zun-Er ang kanyang kamay at nag-order. Oo, muling tumanggo si Lingying habang sinabi. Mananatili ako sa kabundukan. Kung may problema ang iyong lady, maaari mong ipadala ang espesyal na senyales ng angkan. Sa sandaling sinabi ito ni Lingying, ang kanyang katawan ay nanginig at nagsimulang umikot ng kakaiba. Sa wakas, naging madilim na anino, at tahimik na sumanib sa kadiliman ng silid. Hindi nagtagal pagkatapos mawala si Lingying, nagpakawala ng mahinang buntong hininga si Zun-Er. Ang kakaibang kulay gintong apoy sa kanyang mga mata ay dahan-daang binawi. Hinaplos ng kanyang maselang kamay ang kanyang mukha, dahilan upang lumitaw ang karagdagang kahinahunan sa kanyang walang pakialam na mukha. Pagkatapos nun, tumalikod na siya at lumabas ng kwarto. Pagkaalis ni Zun-Er sa silid, lumipad ang kanyang tingin sa lahat ng direksyon. Sa wakas, huminto ito sa tuktok ng Pavilion House bago siya dahan-dahang umakyat. Unti-unting nagdilim ang kalangitan nang maglakad si Zun-Er sa pinakamataas na palapag. Mayroong ilang mga bituin na paminsan-minsan ay kumikislap, at isang maputlang buwan ang nakasabit sa kalangitan, na naglalabas ng mahinang liwanag ng buwan. Umupo si Xiaoyan sa hilagang sulok. Ang kanyang kamay ay naglalaro ng isang sinaunang piraso ng jade na nagbuga ng kakaibang kinang. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mga kakaibang linya sa ibabaw ng sinaunang jade ay tila humihinga. Ito ay maliwanag kung minsan at madilim sa ibang mga oras. Gayunpaman, hindi nito nakuha ang atensyon ni Xiaoyan. Ang kanyang tingin ay matamang nakatitig sa isang maliksi na liwanag na lugar na paulit-ulit na lumalangoy sa loob ng sinaunang jade. Ang liwanag na lugar na ito ay kumakatawan sa buhay at kamatayan ng kanyang ama. Sa ganoong pagkakataon, tanging ang liwanag na lugar na ito na nagpapalabas pa rin ng sigla ang nakapagdulot kay Xiaoyan na tunay na italaga ang sarili sa pagsasanay. Senior Brother Xiaoyan. Biglang tumunog ang malinaw na boses ng isang binibini sa hindi kalayuan. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo upang tingnan at tinitigan si Zun-Er na naglalakad ng nakangiti. Tumayo din siya. Nakangiti si Zun-Er habang naglalakad patungo kay Xiaoyan. Gayunpaman, nang huminto ang kanyang gumagalaw na tingin sa sinaunang jade sa kamay ni Xiaoyan dahil sa liwanag, biglang huminto ang kanyang mga yabag sa paglalakad. Unti-unting bumalatay ang pagkagulat sa kanyang matikas at magandang mukha. Ito ang Toshi Ancient Emperor's Jade.